Isang ina, pinupulutan daw ng mga marites sa kanilang barangay. May kapitbahay po kasi ako dito na lagi niya pong chinichismis na hindi daw anak ng asawa ko ang anak namin. Sobrang sakit na marinig na hindi anak namin ng asawa ko yung anak ko. Parang kakabog-kabog yung dibdib mo. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa aming programa. Dahil gusto ko po isampal sa mukha ng chismosa kong kapitbahay kung ano ang katotohanan. Pag nag-aaway po kami, Pero sa aming interview, may mga bagong impormasyon na lumabas. nagchat-chat po ako sa mga foreigner para pang Mas nabiyan ka na hindi ko tunay yung anak. Ayan, parang kinukurinte yung katawan ko. masakit po yung galing mismo sa asawa mo yung panghihinala. Sa paglabas ng resulta ng DNA test, mananahimik na ba ang mga itinuturo niya di umanong marites? O lalo lang siyang puputaktihin ng mga ito? Wala po akong kinatatakutan. Hindi po ako malandi. God knows everything. Dito sa Paterno Street sa Oton, Iloilo, nakatira si Emily. At ang naiipit daw sa gulong ito, ang 9 na taong gulang niyang anak na itago natin sa pangalang Jane. Yung anak ko maputi, tapos yung asawa ko daw sobrang itim daw. Kulay lang po talaga yung binabasihan nila. Sabi nila maganda raw yung anak ko at pangit daw yung asawa ko. Tahimik lang ako pero masakit sa dibdib ko. Sa paglaki ni Jane, mas lalo raw umugong ang mga kwento-kwento na ang bata hindi tunay na anak ng mister ni Emily. Lagi na ako tinatanong kong gabi bakit na sinasabi nila pa na hindi mo ako anak. Yun, tumutulo minsan yung ko, luwa ko. Nung una, deadma lang daw sila. Yung sinasabayan ko na lang po yung chismis, nasakyan ko na lang po. Pero sa pag-usad ng panahon, Kasi lumalaki na siya nagkakaroon na siya ng isip. Balang araw, baka pag hindi namin napatunayan na anak siya ng papa niya, baka marami siyang itatanong sa akin. Sobrang sakit po. Yung bang pakiramdam na okay lang yung ako masaktan, wag lang yung anak ko. Yung bang pakiramdam na yung hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Mali siyang biro nakaka-decrease siya ng social-emotional ng isang bata. Kinakailangan ang mga magulang maingat kung paano nila ina-handle ang behavior ng mga bata. pero sino naman kaya ang pasimuno ng isyong ito kay Emily? Galing po yung chismis sa mga kapitbahay ko po. Lahat po sila, yun po yung sinasabi sa akin tuwing nag-aaway kami po. Ang isa sa madalas makatalo ni Emily, pumayag magpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Ana. At ang pinag-ugatan daw ng latest na alitan nila ni Emily, isang speaker. January nga nag-video kay friend ko da sa Tubang Balay. Nag-ayo siya sa ako na hulamon niyang speaker. So ginpahulam ko kay birthday sang bata iya. Para sa birthday na ng anak mo yan, ha? Yung akala ng anak ko, amin, kaya iniyakan niya. Sabi ng nanay ko, yung Bluetooth speaker niyo andun sa bahay niyo. Kinuha yung Bluetooth speaker, dala-dala niya, tapos pinatugtog niya. So nung narinig ng kapitbahay, nagwala na siya. Walaan nyo nga may birthday nga, ang need nyo pa magpa-music, mas todo pa sa birthday celebrant. Wala naman po akong alam kasi yung anak ko naman yung nagpatugtog. Hindi ka mo kabalo magsaway nga, patya na anay, kay may video kay may birthday to. Di naman anak ni Moises. At ang alitan sa simpleng speaker, Ikaw nga may asawa na po. sinundan na ng mga parunggitan o gyera patani. Sinabihan niya na ako na hindi daw anak ng asawa ko yung anak ko. Tapos yung anak ko dito rin po sa loob ng bahay, napanganganga po nung narinig. Depensa naman ni Ana, nasabi lang daw niya yon matapos siyang paratangan o akusahan ni Emily. Pokpok ka. Na-shock ko. So nagsabat ko nga, nang sabi ko lang, hiyang-hiya naman ako kung sino yung tatay ng panganay mo, pangalawa, pangatlo, pero never ko pong minention ang pangalan ng bata at saka yung tatay. Nahambal ko to sa iya kay akig ako that time. Akig ako sa iya kay ginunahan niya ko. Si Emily, may mga pinablatter na mga persona dito sa barangay. Meron ding reklamo kay Emily. Hindi sa akin ang galing ang issue. Naririnig ko lang kung kanino-kanino. Maraming may alam niyan. Hindi ako nagpasimula. Mabasin sa bibig niya yan na hindi niya daw anak siya ganito, hindi daw anak ni Moises. Siya naman mismo nagsabi, kaya alam ng lahat. Hindi ko mabaton nga sa akon niya ginbaling ang wala kong ginhimo nga sala. Pero may matibay bang basihan si Ana sa sinabi niya kay Emily? Taong 2011 nung nagkakilala sina Emily at Moises,
sa isang programa sa radyo sa Iloilo. Nag-on-air po yung asawa ko na naghahanap po siya ng textmate. Nakuha ko po yung number yan. Nagkamabutihan sila at makalipas lang ang isang buwan, agad silang nagpakasal. Biniyayaan ng mga anak na itinataguyod ni Moises sa pagtitinda ng balut. Hanggang sa ipinanganak ni Emily si Jane. May mga nagsabing malayo raw sa itsura ng kanyang mister. Kulay lang po talaga yung binabasihan nila. Si Moises, unti-unting naapektuhan sa mga pagdududa. Kapag naiinis ka sa akin, lagi mo na-open na hindi mo anak yung anak ko. Sige po paniwalaan mo, gusto mo paniwalaan. Tapos ano po, tahimik lang siya, hindi po siya sumasagot. Masakit po yung galing mismo sa asawa mo yung panghihinala. Hinala ni Emily, ginamit ng mga nagpapakalat ng chismis sa kanya ang kanyang nakaraan. May anak na kasi siya, bago pa man sila nagkakilala ni Moises. Panganay ko po ay anak ko po sa una ko pong asawa. Buntis po ako, mga 8 months na po yun. Pag-uwi ko galing sa trabaho, wala na po siya. Tingin ni na Emily, isa raw sa pinaghihinalaang di umano, tunay na ama ni Jane, ang dati niyang textmate at ex na itago natin sa pangalang Mark. Kahit daw kasi sila na noon ni Moises, nagkita pa raw sila ni Mark. Pumunta po ako doon para sa birthday ng kaibigan ko, hindi po para sa kanya. Nabago po kami nagkita ng sinasabi nilang ex ko, 3 buwan na po akong buntis. Pakiusap ni Emily, patahimikin na raw si Mark, lalo't ilang taon na raw itong patay. Pag-aamin din naman ni Emily, may mga kachat daw siya na afam o foreigner. Hindi kita papalitan, dadagdagan kita. Pabiro lang po. Pag nag-aaway po kami, yun, paselos ko lang po sa kanya. Yun nga lang, ang mga marites, ayaw pa rin daw siyang tantanan. Kaya dito na siya humingi ng tulong sa aming programa. Hindi po ako malandi. Wala po akong kasiping na iba. Gusto ko pong mapa-DNA test para mapatunayan po sa buong mundo na hindi po ako nagsisinungaling. Nitong nakaraang linggo, sumalang sa tinatawag na DNA paternity test sina Moises at Jane. Anak nga ba talaga ni Moises si Jane? Kampante po ako, wala po akong kabang nararamdaman. Pero handa rin ba sila sa anumang magiging resulta? Nakabahan ako kasi kung mag-negative, kaya sa mga chismosa doon sa bahay. Ang resulta ng DNA test natutuldok o baka lalo pang magpapaapoy sa mga pagdududa? At bigat lang po kasi sa dibdib mo. Susunod na! Isang ina mula Oton sa Iloilo, ayaw raw tantanan ng mga marites sa kanilang barangay. Ichinichismis na iba raw talaga ang ama ng kanyang anak na si Jane. Yung anak ko maputi, tapos yung asawa ko daw sobrang itim daw. Tahimik lang ako pero masakit sa dibdib ko. Kaya ang ina na si Emily humingi na ng tulong sa aming programa. Para matapos na po yung issue. Kampante po ako, wala po akong kabang nararamdaman. Nakabahan ako kasi kung mag-negative, kaya sa mga chismosa doon sa bahay. At lumabas na nga ang resulta ng DNA test. Para gabayan ang mag-asawa sa pagproseso ng malalaman nilang resulta, sinamahan sila ng MSWD. Kung ano yung maging resulta, mag-negative ba yun or positive, andito po kami umulalay sa kanila. Sa pahintulot ng mag-asawa at sa koordinasyon ng DNA Testing Center, ang resulta ng DNA paternity test ni na Moises at Jane, hawak ngayon ng kagawad ng kanilang barangay na siyang magsasabi sa kanila ng resulta. Ang resulta ng sinagawang DNA paternity test ni Moises at Jane ay 99.99%. Ibig sabihin, sina Moises at Jane tunay na mag-ama at biktima lang sila ng mga chismis ng mga marites. Sila ay tunay na mag-ama.
po ako kasi sa ganitong paraan lang po malilinis yung pangalan ko. Sa kay tagal-tagal pong taon, narinig yung chismis na yan. Hindi ko na po kailangan isa-isa inipaliwanag sa kanila. Hindi ko na po kailangan mag-explain na kahit kailan hindi ko po niloko yung asawa ko. At bigat lang po kasi sa dibdib yung huhusgahan ka na hindi man lang po nila narinig yung side mo. Dati naghihinala ako sa kanya. Masayang-masaya na rin ako po. Ngayon napatunayan ko na tapat yung asawa ko sa akin, na hindi niya ako niloloko. Wala akong pakialam kung magiging positive or negative kasi hindi naman talaga yan yung main source ng away namin. Yung main source ng away namin is yung pag-uugali niya. Yung mga marites, kumbaga, na naggumagawa ng mga fake news o hindi tamang impormasyon, pwede yan silang makasuhan ng defamation or slander. Depende sa konteksto, pwede din silang kasuhan ng child abuse doon sa ginawa nilang mali at mapanakit na paninira. Madalas ginagawang biro-biro sa ilang mga bata na baka iba ang kanilang tunay na ina o ama. Tigilan na po natin ito dahil nakakaapekto ito sa mga bata. At ang the best na pangontra sa mga marites, 99.9999% DNA test. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.